Matakbo siya, wala siyang problema. So tapos nag-ano na yun. So later on, nahihirapan na siya umakyat. So ganito po, nung una may mga umiilaw-ilaw lang. Nakailaw permanente yan. Naka-permanente, nakailaw yung ABS, yung check engine, saka ano pa yung isa? Brake, parang brake. Yung brakes. O kasi pag umilaw kasi, pagka may problema sa ABS, umiilaw din yung sa brakes. Eh. So umiilaw yun. So yun lang yung dinala nyo sa kasa. Tapos after nun, pag ginamit ko muna yun, mga 2-3 taon, Opo. na naka-permanenteng ano. na nakailaw nga po yun. Oo, so wala nang problema. Walang issue. Oh. Hanggang sa transmission. So ang sinasabi ni Sir, nagkakaroon ng problema yung fluctuating ng mga ilaw. Ayun oh, yung ayan oh, yung temperature oh. Akyat baba, Akyat baba oh. Tapos itong RPM hindi rin siya stable, may problema din talaga. Even yung ano, yung park switch mo niyo Sir oh, may problema oh. Tapos nakailaw ang airbag, nakailaw ang ABS. Technically may conflict dito sa ECU nyo. Ngayon, kailan nyo naramdaman yung parang humina? Siguro mga ano, Nung hindi na makaakyat kahit dito sa Antipolo. dito sa atin, oh. Oo. Nung dinala nyo sa kasa, yun munang mga naka-permanenteng ilaw. Hindi. Hindi Ang pa. dinala ko talaga Yun na. yung transmission. Oh, yung hindi na makaakyat. Oo. Okay, o yan, nakikita natin yung problema. Oo. Oh. So, hindi. Anong ginawa nila sa kasa? Yun, flashing. Flashing, Flashing. ATF, oo. Tapos, ano, may pinalit konting, ano. O yung sensor. mga, ito na ba yun? Ito na ba Oo. yun? Oo. Yun na. Nagpalit ng sensor, dalawa. Transmission sensor. Oo. So, Oo. umayos naman siya ng takbo. Kaya lang yung during na nag-ano ako sa kanila, kinonsulta ko yung ilaw-ilaw. Dito po, may diagnostic fee na 1,800. Ang alam ko, pag pinagawa nyo sa kasa, waive yung diagnostic fee. Sa kanila. Oo, alam ko po yan. O, yun, bayad. Miscellaneous, tapos sensor transmission, 2. 5,000 isa, 5,600. Knock sensor nagpalit din, 7,900, bali 8,000. Ito pinakamatindi. Nagpalit ng wiring harness. Para ma-solve daw Yung mga yung ilaw problem ng mga ilaw. Wiring harness. Oo. Ba't kayo pumayag? Hindi, kasi kinain na daw ng daga eh. Kinain ng daga. O yung mga wire. 55,000 Oh, wiring harness. So, total, ang nagastos nyo is 79. 79,000. Yun. Nice naman. Ah? Nice naman. Wala nga. Actually, successful lang sila doon sa engine na wala yung ilaw. Pero yung brake, yung ABS, Oo. pati yung sa temperature, ayon sa brake, pawala-wala lang. Bigla lang bababa. Biglang gaganon na naman. O, gaganon. So, siguro after how many minutes, balik naman. Sa taas. Kaya yung aircon, lamig, init, lamig, init. Pag umakyat siya dyan, malamig. Ayun o. Tapos biglang bababa, mawawala, unti-unti, Ayan. nawawala yung lamig. Tapos kanina umilaw din yung ABS. Ilaw talaga yan. Pinakailaman yung wiring harness nagpalit, lalong nagkaroon ng problema. Yung mga ilaw na dating wala na sana, nagbi-blink-blink ngayon. Oh, biblink. Ngayon, ang problema, ito. Bago dali ni Sir sa kasa, ang talagang main concern nyo, yung low power. Oh, low power. Oo. Kaso ito na, narito ngayon si Kuya, ang sabi naman niya sa akin, hindi naman daw low power, pero ito nakakapagtaka. Yung ATF niya may halong tubig. At bumubulwak yung kanyang ATF doon sa mismong dipstick. Diba? Tapos kulay gatas. So doon pa lang napakalaking problema na po noon. Mga kapatid, ito na yung engine nitong Camry 2.4. Ito yung pinalitan ng wiring harness. Hindi na natin makita yung bakas ng pagkakapalit ng wiring harness kasi ilang buwan na rin tong nagamit. Right after nung pinalitan ng wiring harness, hindi na binalik ni Sir. Ito yung dipstick. So ito ay WS dahil ito ay black. Mga kapatid, tignan nyo. May halong tubig po yan. Ha?
At saka tingnan nyo po sir, yung itim. Dinudurog na po yung inyong lining. Kukuha ulit tayong konti. Kukuha ulit tayong konti. O, ayan na po. Oh. So hindi na po ito talaga pwede. Hindi na to advisable na gamitin nyo. Baka lalong mapurnada yung mga lining natin. Anyway, magre-rebuild naman talaga tayo. Kaya lang, ang ayoko masira dito, yung lining sa loob ng torque converter clutch. Kasi ang torque converter, may lining pa po doon. Yun, hindi ko kayang gawin yun. Kasi siyempre, hindi naman ako nagbubukas ng torque converter para i-repair. So, ayan o, tignan nyo po. Ito po 79,000 binayaran sa kasa, walang nangyari. Pero ang sabi ko po kay sir, kay Kuya Jaime, kung pakikialaman ko yung wiring, tapos alam kong may problema yung transmission nyo, pag bumigay yung transmission nyo, mas mahal po yan. Kasi may halong tubig. Nasira ang torque converter dahil ginagamit nyo pa rin, nasira yung transmission lahat, ginagamit nyo pa rin. Ang surplus niyan, baka umabot kayo ng 75,000, 90,000. Mas malaking problema. Kaya ang sabi ko kay Sir Jaime, ayusin muna natin yung transmission. Yung mga umiilaw-ilaw na yan, kuting-tingin lang, medyo matagal lang gawin, ibig sabihin kayang isolve yan. Nagtataka lang ako, bakit nagpalit ng wiring harness? Nadala nyo nga na walang problema dun nakailaw lang Di ba? Ibig sabihin, kaya lang naman nakailaw yon, warning. Nakailaw ako, ABS, gawin mo ako. Pero yung time na yon, bago ko dinala sa kasa, wala nang ilaw, di ba sabi hindi, nyo? Nakailaw siya. Permanente. Tumatakbo siya maayos. Maayos, walang problema. Oo. Kaya ko lang dinala sa kasa para sa transmission. So, kaya lang, yung lumabas sa kasa, isa lang yung natanggal, na light, sa engine, andun pa rin yung dalawang, ABS. Tapos, inano pa nila lalo kasi, pati aircon tuloy na apektuhan. Doon sa pagkagaling sa kanila. Ngayon, ite-trace ko, baka nga may problema ang inyong radiator, yung cooler doon sa loob, kaya nagkakaroon ito ng tubig. RJ, tingnan mo yung nagkalat yung ATF. Ayan Ayun Ayan. Hinalo ko. Kita ba? Ayun, nagkulay Kita po dito. Ayan. Talagang umaagwasan na. Nag-aagwasan na yung So, patayin na natin. Baka lalong lumaki ang problem. Kailangan yung magdesisyon. Kung andin ang uunahin nyo. Pero kung ang ipauunan nyo, yung mga blinking lights na yan, baka hindi ko kayang gawin. Kasi masisira po talaga transmission nyo kasi may tubig. So nandoon kayo ngayon, pag-isipan nyo muna kung ipa-overhaul nyo kasi bubuksan talaga yan. Kasi bumubulwak na po yung ATF Lumalabas na dun sa suksukan ng dipstick Ibig sabihin hindi na makapag-circulate ng tama doon sa loob ng inyong transmission. At ang duda ko pa dito, sabi nyo kasi nabaha kayo sa Christine. So, pwedeng doon kumuha ng tubig or pwede pong may tama ang inyong cooler doon sa radiator. So, yun yung kailangan na hanapin lahat. Yung blinking na yon, madali lang yun. Pero yung low power na may experience nyo dyan, kasi nga pag nasira na yung transmission, wala na. Ihinto na lang po kayo niyan. Madudurog na po yung mga linings niyan kasi may halong tubig. Yung taga-kasa, ang sinasabi niya yung problema sa mga ilaw-ilaw. Ang remedyo niya is nilagyan niya sabi niya, ito ang remedyo niya. Kinalsuhan. Oo, yan ang remedyo niya. Kinalsuhan to. Para... Dahil dito. Pero may pinalit siya yung harness na Baka yung harness lang doon. Kasi magkakahiwalay naman yan. Yun lang. 55,000 na ba yun? Alin? Yung harness na yun lang ang pinalitan niya. Kasi luma yun Luma actually, kasi palusot sa akin, maghahanap pa raw sila sa ibang kasi wala silang stock noon, yung harness. Kaya nga ang advice pa nga nila, after 6 months daw, balik ako sa kanila kasi ipa-plasing daw nila ulit yung yung transmission. At papalitan ng bagong naman, oil. Yun ang suggestion nila, yung
sana nilagay nila dito yung findings nila na talagang may nakita na silang tubig noong paman. Kasi kaya nila ipa-flashing eh. Hindi, na-flashing daw nila kasi mali daw yung oil na... Nilagay nila? Hindi sila. Before. Kaya yung inalis daw nila, ang dumi-dumi at saka kasi hindi tamang oil, kaya nagloko daw yung transmission. Yun ang explanation nila. Kaya, umano yung mga mahina, umakyat. Kaya pinababalik kayo ng 6 months, pero di nyo na binalik. Hindi nyo na binalik. Actually, yung nakakausap ko sila, yung kukunin ko na, nagdududa na ako sa kanila na pinapaikot-ikot lang nila ako Para bang nasa isip mo tuloy, pinapakita nila kahit na yun sa harness, napakita sila ng mga drawing. So akala mo tuloy, expert sila Kasi kikita mo yung mga drawing, kaya akala mo, alam na alam nila yung ginagawa nila, yung pala. Nakakaramdam ka hindi, nag-ano rin pala. Hindi ko naman troubleshoot lang. Hindi ko naman sila sinisisi. Kasi kahit naman dito sa amin, minsan parang napakahirap talagang gawin. Tapos nung mga unang panahon, nakakapagpabili ka ng piyesang hindi sira. Sabi ko nga repetition is the mastery of skills Kung nagawa mo na yun before, hindi na dapat maulit yung mali. Di ba? Ganun lang naman yun. Kaya lang dito sa casa kasi, unang-una hindi po sila nagre-repair. Pangalawa, hindi sila pwedeng mag-call a friend. Tulad nyo, suspect ako senior na kayo, 79,000. Ako, nalulungkot ako kasi hindi ko naman pwedeng i-overhaul yung transmission nyo nang hindi talaga tayo gagastos. Yun. Pero ang nakikita kong problema nyo, transmission. Pag naayos yung transmission nyo, yung mga kukuti-kutitap na mga ilaw na yan, madali na yung gawan ng paraan. At ititrace lang natin ano ang mali nila doon sa kinabit nilang wiring harness. Kasi sigurado may mali lang sila doon. Kaya po ganun. Doon sa wiring harness kasi biblink Hindi rin nila alam masyado. Para silang na guessing na lang muna. Baka matsambahan na nga. Kasi po kung mayroong magaling na mekaniko sa kasa, patingin niyo po magtatagal sa kasa. Hindi. Yung talagang magaling. Magtatayo siya. Magtatayo siya. Kaya pupunta ng abroad. Kasi yan ang kinukuha sa abroad yung mga magagaling. Yun ang mga nire-recruit abroad. Yung sa mga nila, kahit sa Middle East. Dahil nandun din ako noon alam ko yun mekaniko po ako dito, tinuruan ko, magaling. Dami namin na ituro. Tapos nung mga bandang huli, palagi nang absent. Keso may kailangan, may birthday, tatayo na. Emergency, ganun-ganun. Yung pala nag-aasikaso na ng papel. Ayan, nasa Saudi na ngayon. Marami yung kwento kasi palagi ako sa imuha ng mga OFW Ganyan ang mga kwento nila. Magkano lang sila, pag nag-gather na nila yung enough nila, maglalagay na sila. Sa akin okay lang naman yun kasi gumaling siya, at least yung future niya, nagsimula dito sa amin. Kaya lang, kaya nga yung mga ganito, mga company, pareho sa inyo, kailangan palagi kayo may understudy na mga kanto. Kasi eventually, din yan maghahanap pa rin yan ng So, ganito tayo. Paano natin? Si Raime, ganito, desisyonan nyo po kung papa-overhaul nyo yung transmission. Tapos, we'll cross the bridge when we get there. Kailangan ko munang ayusin yung transmission nyo. Kasi pag pinagtagal nyo yan, mawawasak lalo yan. Kasi punong-puno ng tubig. Yun na muna titignan nyo. Yun muna yung gagawin talaga. I-overhaul yan. Bubuksan. Singaw na lahat ang mga o-ring yan. Saka may molded piston po kasi yan yung Camry. Ang set po ng linings niyan, may nakahiwalay pang molded piston. 7 po yun. Yung mga piston na yun na may bakal at goma. Parang oil seal din siya, gumagalaw na gano'n yun Tapos mga o-ring, mga linings, mga brake plates. Yun ang nagpapamahal sa overhaul. Pero kung i-compare nyo naman dito sa wiring harness na 55,000 na yan, tignan nyo po, di sana kung tama sila, di sana hindi kayo gumastos ng 256,
11,000, saka isang 8,000 o 19,000 na sensor. Biro mo, 19,000 na sensor, paglabas, wala pa rin, ganun pa rin. Ang sasagutin ko muna dito, transmission, sagutin ko muna yon. Ayusin muna natin dahil talagang hindi na to fit to drive. Kasi talagang wawasakin ang transmission. Yung mga electrical problems nito, pagkatapos na maayos natin yung transmission. Okay ba yun, Kuya Jaime? Okay yun. At ayokong gumastos ka ng malaki doon. Napakinggan nyo yung ilang mga kwento, no, yung dinadala ni Kuya kung saan siya nanggaling. So masama lang ang loob niya dahil ang laki na nagastos niya. Pero ito pa rin ang resulta. Sa isang kasa. Sa isang kasa. Oo. Basta kailangan naman kasi pagka meron silang sinasabi na ganito yung palitan, kumuha pa rin kayo ng isang opinion pa kasi malaking pera eh. Yun ang tama. Oo, malaking pera yun. Sayang yung pera. Ako naman, nangyayari din sa amin yan eh. Pero ina-absorb ko eh. Pagka mga ganun, wala akong magagawa. Oo. Lalo na pagkapabayaan ng mga tauhan ko, ina-absorb ko yun. Pero ang kasa, hindi naman aaminin eh. Hindi nila aminin. Oo, kahit anong gawin mo. Kaya nga po. Oo, ayan o, tignan nyo. Oo nga. Okay, baba ko na to. Toyota Camry, isa sa pinakamagandang kotse ng Toyota. Tignan natin kung saan tayo aabutin dito. Basta bahala na si Batman. Sige na. Tara po. Basta, ayos.